Dan Fernandez, yung hamon ko ha, wala pa akong sagot sa'yo ha. Magkita tayo sa isang neutral place, yung pinagsasabi mo sa Kongreso, ulitin mo sa harap ko ha. Okay. Ano ba yun? Alin? Hindi ko yata alam yun. Kung ano nung sinasabi, ako daw ay pinapatagal ko yung kaso ni Cassandra Leong para makuha ko yung pera. Mali daw yung advice ko. Si Atty. Topacio, alam mo yan si Atty. Topacio, ayun, ang daming banat kay Congressman Abante. Ang daming banat kay Jinky Luistro. Ang daming banat sa akin lingkod. So, it's our time to get even, no? Alam mo, pahabain niya ang kaso para at least makuha lahat ng pera mo. Okay. Sige, thank you. Thank you, Congressman Fernandez. Sabihin mo sa harap ko. Otherwise, magkikita tayo sa patapusin ko muna at busy ka eh. Baka hindi mo masikaso, nakakaawa ka naman. Baka mag-google ka na mag-google lang. Grabe. Actually, natutuwa nga ako kay Dan Fernandez. Di ba, dinimanda namin yung Quadcom. Opo. Di ba sabi niya, hindi kailangan maging abogado para maintindihan yung batas. I may not be a lawyer. I may not be an expert on legal context. Pero meron na pong mga Google ngayon. At nakakapagbasa na tayo sa Google. And at the same time, Gen Z na po ngayon. Kaya, I think, grow up, no? Bakit hindi siya ang humarap doon sa Supreme Court doon sa kaso? Di ba, mag-google na lang siya habang tinatanong siya ng mga estrado na Supreme Court. Sabi kanya kasi hindi na kailangan maging abogado eh. Ang isang kakengko yan, ha, nitong Quadcom. Yan ang nangyayari kung Google ang batayan mo, ha, sa batas. Okay, bakit nakakatawa ang term na EJK? Okay, eto ha. Ang hindi lamang EJK, extrajudicial killing, ay kapag ikaw ay nakasuhan ng isang krimen, heinous crime. Opo. Let's say, rape with homicide. Or rape na nasira yung ulo nung babae, ha? Or murder, ha? Opo. Na ikaw ay public official. Okay, maraming yung dati sa atin ay mayroong death penalty. Di ba yung si Leo Echegaray? Opo. Natatanda mo, in-execution by lethal injection. Lethal injection. Yun lang ang kamatayan, ang pagpatay na hindi EJK. Yeah. Yan, ha? Just to show you how stupid these people are. Kasi sanctioned yun ng hukuman. Yun ay kinasuhan sa RTC. Sinabi ng RTC, guilty ng incestuous rape. Ni-rape niya yung kanyang minor de edad na anak. Apo. Sige. Nag-apila sa Court of Appeal. Sinabi, tama ang RTC, guilty. Death penalty. Umakyat sa Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court, tama ang RTC at ang Court of Appeals, guilty. Death penalty. Nung may death penalty pa. Time, alam ko panahon ni Erap yun. Kung ako'y hindi nagkakamali, ako'y tama. Sabi nga it used the immortal words of Apo. Apo Ferdinand Sr. Okay. Kaya yon ay, death penalty. Nasa death row. Yes. Okay. Dinala sa execution chamber. Ininik sila ng sodium pentatolbe, whatever. May iniiniksyonan doon una para masedate, makatulog. Then isang gamot para tumigil yung tibok ng puso. Isang gamot para tumigil yung muscle sa lungs. Hanggang mamamatay ka. Pero hindi mo na alam yung tulog ka. Painless talaga. Painless, oo. Yun lang ang pagpatay na hindi EJK. Kasi sanctioned ng korte. Ang korte ang nagpataw ng death penalty. Lahat po ng pagpatay, sabihin mong may batas, walang batas na EJK. EJK yan. Halimbawa, pinatay ko si Dan Fernandez. Halimbawa, hindi ko naman gagawin. Ako isang mapayapang tao, ha? Unless tanggapin niya yung hamon ko, ha? Nga pala, Dan Fernandez, yung hamon ko, ha? Wala pa akong sagot sa'yo, ha? Magkita tayo sa isang neutral place, yung pinagsasabi mo sa Kongreso, ulitin mo sa harap ko, ha? Okay. Ano ba yun? Alin? Hindi ko yata alam yun. Kung ano nung sinasabi, ako daw ay pinapatagal ko yung kaso ni Cassandra Leong para makuha ko yung pera. Mali daw yung advice ko. Sabihin mo sa harap ko. Otherwise, magkikita tayo sa patapusin ko muna at busy ka. Baka hindi mo masikaso, nakakaawa ka naman. Baka mag-google ka na mag-google lang. Grabe. Actually, natutuwa nga ako kay Dan Fernandez. Di ba, dinimanda namin yung Quadcom. Opo. Di ba sabi niya, hindi kailangan maging abogado
Para Para ma- maintindihan yung batas. Oo. Bakit hindi siya ang humarap doon sa Supreme Court doon sa kaso? Ayun. Di ba, mag-google na lang siya habang tinatanong siya ng mga estrado. Ayun. Na Supreme Court, sabi kanya kasi hindi na kailangan maging abogado eh. Anyway, eto pa, kung bakit extra joke itong EJK na to. Ayun, extra joke. Joke to eh. JK, di ba? Joke, sabi ng mga bata. Okay po. Kung kahit anong patayan, kaya nag-away ang magkapitbahay, Opo. kay pinlano mo, political assassination, Opo. kay aksidente, yung homicide through reckless imprudence, lahat yan EJK eh. Hindi mo na kailangang i-define kung ano yung EJK. Lahat yan extrajudicial killing. Bakit? Dahil hindi na magkakaroon ngayon ng hindi EJK. Dahil ang death penalty ay suspended. Wala pong batas ngayon na may death penalty. So, kahit sinong patayin ng sino man, under any circumstances, EJK yan tawag. EJK yun eh! Extrajudicial killing. Kailangan mo pa bang i-define yun? Yan, ang isang kakengko yan, nitong quad ko. Yan ang nangyayari kung Google ang batayan mo, sa class. Okay, Kawawa naman pala si, Kengkoy pa to, Kengkoy pa to. Si Kong Ace na nasama. Ito masabi nitong explanatory note, nakakatawa eh. Walang katuturan eh. Ito yung tinasawag ng mga Gen Z na mema. Mema sabi lang. Ito word for word. Kaya may mga abogado natatawa kami rito. Extrajudicial killing or the killing of individuals without judicial proceedings or legal authority poses a grave threat to the rule of law, democracy, and the protection of human rights. Okay. Siyempre! Hello! Siyempre, kahit pa sinong pinatay mo, hindi labag sa batas. Opo. Kailan ka ba pumatay na hindi labag sa batas? Unless may judicial sanction. Okay po. These acts bypass established judicial procedures. Siyempre! Kahit mag-judicial procedure ka naman, di mo pwedeng patayin eh. Undermining public trust in the justice system. Siyempre! And violating the basic rights of life in due process. Siyempre! Siyempre, pag pinatay mo ako, di na-violate mo yung right to life ko. Patay ako eh! Ayaw. Ano ba pinagsasasabi nito mga to? Talaga mapapailing ka na lang eh. Oo, guaranteed by the Constitution. O kayo pa nagsasalita dyan sa Quadcom ng due process, Oh my guaranteed God. by the Constitution, concerned kayo. Kayo nagba-violate. Tuwing naghihiling kayo, bina-violate yung right to due process, right against self-incrimination, right to remain silent. Ba't ganyan? Bago ngayon, concerned kayo. Mga hipokrito kayo eh. This bill seeks to explicitly criminalize EJK. Hindi na po nyo kailangang i-criminalize ang EJK. Criminalize na ang lahat ng klaseng pagpatay. Yun. Pag pinapatay kita, inutos ko. Ay, Vic, patayin mo si Dan Fernandez. Example lang ito, hindi ko pinapapatay sa'yo, Simba ko mamaya, may mangyari dun eh. Pagbintangan ko Uy, ka. bakit? Example eh. Gago ba naman ako? Sasabihin kong patayin siya on air bago papatay ko siya eh. Yan lang. Ba naman ako? Anak ng Yan pating lang. naman buhay. Vic, patayin mo si Dan Fernandez. Pag nahuli ka, ikaw yung pumatay, murder ka. Ako murder din kasi patayin mo si Dan Fernandez, bigyan kita 100,000. Nag-utos ka. Ako murder din. Kailangan mo bang i-criminalize yun as EJK? Murder nga yun. Ngayon, kung life imprisonment na yun kasi aggravated by by reward or promise. Ayun. Ano na yun? Wala tayong Life Fernandez. imprisonment na yun. Hindi mo na kailangan itong batas na to. Ako ay pulis. Sinasabi pa rito pagka pulis daw, ay life imprisonment daw. Nakalagay na nga sa batas, pag ginamit mo yung kapangyarihan mo para gumawa ng krimen, mas mataas ang penalty. Yeah. Pagpatay, life imprisonment na kung opisyal daw ako ng gobyerno, ako daw ay dapat life imprisonment. May batas na po. Yan Ito mo naman
EJKs are defined as unlawful killings carried out by state agents or individuals acting with the consent or tolerance of authorities. May krimen na po dyan. Kaya nga may principal by inducement, principal by direct participation. Principal by indispensable cooperation. May batas na po, 19 kopong-kopong pa po, batas na yan, nasa revised penal code na yan, mga pogi. Ano pong pinagsasabi niyong EJK? EJK po lahat yan. Okay. Is any state agent found guilty of committing EJK will face life imprisonment. Okay. Ganun na nga talaga ang penalty.